Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin, sa wakas kilala na ang traidora Tulfo at Escudero. Napaatras, nilusob ni VP Sara ang Senado. PBBM Romes back, yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito kay Banat Kapanig TV. Yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe nyo na po. Banat Kapanig TV. Nasa description po. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ano reaction ni Tulfo nung binara siya ni Sara Duterte? Kasi tama po yun, nilagay po sila sa sarili ng mga, kumbaga, trabaho nyo, trabaho namin, huwag nyong pakialaman, magtrabaho kayo ng trabaho nyo. Yan po mga pag-uusapan natin, yung pagkakabara dito sa dalawang magagaling na senador, na si Rapi Tulfo at saka to si Chis Escudero ng ating pong Vice President. Nakakatuwa po, sarap po manood pag mga ganito. Ito po yung sitwasyon, no? Nung si Rapi Tulfo na po, yung magtatanong, inusisa niya po, marami, alam niyo naman yung mga dialogue ni Tulfo, di ba? Marami nagsusumbong sa kanya, na kala mo yung programa niya, yun na yung batayan ng dapat gawin ng lahat ng tao sa mundo. Marami nagsusumbong sa kanya noon pa, tungkol sa PTA na may voluntary contribution, walang katapusan na electric fan, taon-taon, may electric fan, etc. etc. Bakit daw hindi mawala yung voluntary contribution? Bakit daw hindi pigilan niya ng DepEd, etc. Noon daw, panahon ni Armin Luistro, meron na niyan, napigilan niya dahil inausap niya si Luistro, pinakita niya yung mga angal ng mga, siya na naman. Alam niyo, Senator Rapi Tulfo, kailan lang yung sinasabi niyong Luistro matagal na pong merong PTA. Bata pa ako, may contribution ng PTA. Hindi ko po alam kung saan po kayo lumaki, pero dito po sa Pilipinas, matagal na po, hindi lang po nagsimula yan kay Luistro at tinuloy ng panahon ni Digong at tinuloy ngayong panahon ni Sara Duterte. Nung araw pa po, hindi pa po ako magulang, may PTA na. Estudyante pa lang ako, may PTA na. At ang pinag-uusapan po talaga, nagtataka ko bakit kayo takantaka na ang isa sa pinag-uusapan sa PTA, yung contribution, para gamitin, hindi po para sa teacher no? Para gamitin po sa room. Ang hirap po kasi asawa ko teacher pa Masakit po sa akin marinig na pangingikil, yung term nyo pangingikil Pangingikil, teacher nangingikil, lahat yan para sa room Hindi po yan ibubulsa ng teacher. Actually, bawal nang umawak yung teacher na pera ng PTA, di ba? Marami pong nagkakabaranggayan dyan dahil nawala yung PTA nila, PTA pondo, natakbo. Hindi na po nakikialam yung mga teacher diyan sa... Kaya nga po, kasi ayaw rin ng mga teacher magkakaso Hindi po yan nabubulsa ng teacher. Binibili po nila yan. Takanta ka siguro. Sagutin ko muna bago natin iparinig yung sagot ni BP Sara sa kanya. Sagutin lang natin Marahil nagtataka kayo. Bakit ba taon-taon electric fan? Ako po umaten minsan, no, ng PTA. Siguro mga isang oras lang mahigit. Sa room ng mga anak ko, kunwari wala akong alam sa DepEd, sa room ng mga anak ko, umaten ako ng PTA, di ba? Pakilala, ano yung mga patakaran ng eskwelahan, tapos maya-maya contribution na. Maiisip mo talaga, bakit po lagi naiisip electric fan? Maiisip niyo po talaga, maaawa kayo. Yung umaaten meron kasi, sa totoo lang po, yung mga hindi umaaten na magulang, sila po yung umaangal. Hindi nga sila umatin Ibig sabihin, wala sila doon nung pinagpasyahan ng mga magulang na bumili ng electric fan. Bakit? Naawa po sila sa mga anak nila. Dahil isang oras pa lang sila sa room ng mga anak nila, butil-butil na po yung pawis. Hindi naman po aircon No? Kasi itong mga senador natin, pumapasok yung mga anak nila sa aircon. Kaya nagtataka sila Bakit daw taon-taon bumibili na electric fan? Yung mga school, alam niyo po ba kung gaano katagal tinatagal ng isang electric fan?
Ngayon, baka yung pinag-uusapan yung electric fan, yung nung araw pa, panahon pa ni Rod Navarro. Ano ba yung, ano ni Rod Navarro? Yung ilang taon na buhay pa rin, di ba? Hindi na po ganun yung electric fan natin ngayon. I-update nyo naman po yung sarili nyo. Kayo na lang sa bahay. Kung hindi kayo naka-aircon, Made in China saglit kasi. lang po yung electric fan nyo. Baka hindi tumagal ng 1 taon yan eh. No? Normal na po yan ang hindi po pinag Yan ang mga karibin natin ha. Bigyan lang po natin ng opinion nito no? At komento. Tamang-tama po talaga parang seasonal itong sinasabi ni Sir Badong Aratelis no. Kasi nga po, tamang-tama po kasi isipin nyo, talagang magrereklamo talaga yung mga senador, di ba? Kung bakit electric pan na naman. Kasi nga po mga karibin natin, yung mga anak nila hindi po nakaka-experience. Aba, sa public school din po ba na nag-aaral yung mga anak ninyo? Baka nga hindi rito sa Pilipinas nag-aaral yung mga anak ninyo eh. 'Di ba? Sa ibang bansa kasi malamig. Ayaw niyong naiinitan, 'di ba? Oh. Tapos yung electric fan lang malaking kaginhawaan na sa mga estudyante, inaano nyo pa. 'Di ba mga karibin natin? Tama po. Malamang na sa malamang, walang alam po ito sila. Ha? Sa kung ano man ang nangyayari sa grounds ng Department of Education, no, sa mga public school. Kasi yung mga anak nila nandun. Malayo sa Pilipinas or nandito man sa Pilipinas, pero mga nasa DR kong eskwelahan. Diba? O minsan naman, bago po kayo magsalita, experience nyo muna kung gaano ba kahirap ang mag-aral, di ba? Siguro ko, tayong lahat, no? Hindi ko nila lahat kasi iba mayayaman naman eh. Tayong mga hampas lupa, di ba? Tayong mga dukha. Lahat tayo nag-aral sa mga public school lang, di ba? At wag niyong nilalang yung public school. Di ba? Talagang napakainit po mga karabin natin. Hindi ka nga siguro makapag-concentrate, makapag-focus sa, di ba? Sa kung anong lesson ng tinatalakay ninyo. O, yan, sampal po yan dun sa mga nagsasabing yung sa PTA. Yan, malaking sampal yan sa kanilang mga senador. nagbabawal po ng batas yung teacher ang nangungulekta ng PTA. Dati kasi, pwede pa yun, allowed pa yun. Kasi, alangan naman yung magulang pumunta pa tuwing bigayan ng card para mangulekta. Ngayon po, ang tsatsaga ng mga PTA ngayon. Tuwing bigayan ng card, nariyan sila, nangungulekta sila ng PTA contribution. Ano po sabi ni BP Sara dyan sa PTA? Samahan po yan eh. Hindi po saklaw ng DepEd yan. Kung ano po ang pinagpasyahan ng majority, yun po masusunod. Di ba? Okay. Bakit po taon-taon electric fan? Hindi naman tumatagal yung electric fan. Huwag niyo pong isipin. Ako po nasasaktan ako, inuuwi ba ng mga teacher yung electric fan? Alam niyo ba uri ng electric fan natin? Eto nga, ilang buwan pa lang ako rito, Mayo ko. Tignan niyo, may tunog na. No? Baka hindi tumagal to ng 1 taon. Alam niyo po, reality po yan. Yung panahon ni Rod Navarro, standard electric fan, yung mga matagal na mahangin pa rin, di ba? Hindi na po ganun ang mga electric fan na nabibili ngayon. Baka buwan pa lang, nakikita niyo ba mga bata kung ano ginagawa sa electric fan? Pag walang teacher sa room, di ba? Pucha, iba rin, binabalibag ba eh. Magugulat na lang mga teacher eh. Wasak na yung electric fan eh. Magtotohanan po tayo sa electric fan. Okay, parang ang sinasabi ni Tulpo kasi, eto kasi ang problema, pag wala sa mga aktual na realidad yung ating mga senador. Di ba? May MOOE naman, parang talaga ba? Gusto niyo ba lahat ng gastusin? Eto, suggestion ko lang ha. Sa lahat ng senador at lahat ng mga congressman na umaangal sa paniningil ng PTA. Alam niyo, sabi ni BP Sara, ang ganda ng tulong eh. Di ba? Nakikita ng, may mga stakeholder na po na tinatawag ngayon. Yung barangay, pupunta sa eskwelahan, pupunta sa principal. Ma'am, ano po maitutulong namin? Kapitan, naku, wala na po kaming bakod doon. Binakbak po ng mga kapitbahay natin eh. Kasi nagtitinda sila sa
dun sa mga lugar nila. Baka po pwede, pinapasukan po kami ng outsider. Hindi po alam yan lang ng mga senador eh. Yan ba, hintayin nyo pa yung ano na yan, yung bakod na yan? Hihintayin nyo pa yan na i-budget pa? Matagal po bago ma-budget yan. Meanwhile, yung mga estudyante, pumapasok ang mga outsider, pumapasok ang kung sino-sinong masasamang elemento dyan sa bakod na yan. Hindi mo gagawa ng paraan bilang PTA ka? Nariyan nagtatrabaho nariyan nag-aaral yung anak mo? Ikaw ang general PTA? Yan ang project nyo. Bakod dahil nabuwag. O kaya may eskwelahan, walang bakod talaga. Daan-daanan. May lasing minsan na dumaan sa loob ng eskwelahan. Nagwala. Takot yung mga tao. Yung kaisa-isang gwardiya, nautusan pa ng principal na magkumpuni. Natakot yung mga bata dahil gagawan po ng paraan ng PTA yan para mabakuran. Kaya po may PTA. Magtapatan po tayo. Concern po yung PTA sa mga estudyante nila. Kaya nakakaisip sila ng project para sa eskwelahan. Hindi po binubulsa yan ng magulang. Ang PTA po ngayon, sila na ang may treasurer. Bawal po sa teacher humawak. Ang dami na po nakasuhan na teacher na humawak ng pera ng PTA. Magkano lang po yan? Isasakripisyo ng teacher yung kanilang retirement pay dahil diyan sa PTA na yan. May libo po ba per bata ang kontribusyon? Imposible naman may libo yan. Ibig nyo sabihin, palagay nyo na 100 per bata. Kung 40 kayo, magkano lang yun? 100 times 40. 4,000 lang yun eh. Kaya minsan, dapat ginagamit din po natin parang ang laki-laki naman. Siyempre, dahil ang kinultivate nyo, Senator Tulfo, ang kinultivate po ng inyong programa, angalero at angelera, lahat na lang iangal. Sino po yung umangal? Yan po yung mga magulang na hindi umattend ng PTA meeting. Huwag na po tayong sabi nga, ngayon, yun nga kinakatwiran ni Senator Tulfo, di ba? Sabi niya, marami nagrereklamo sa akin, kaya nga kinakailangan ko tong itanong, kinakailangan ko i-request sa DepEd, pwede ba natanggalin na natin yung mga voluntary contribution? Kailangan po na eskwelahan yung mga voluntary contribution. Pero may magandang suggestion sa kanya. Total, nakikialam ka sa trabaho ng DepEd. Pinamukha sa kanya ni Sara Duterte na may kakayahan kang gawin bilang senador. Simple lang po yung ginawa ni Sara Duterte. No? Gusto mo kaming pakialaman sa trabaho namin? Kasi bawal naman po yung pilitin yung mga bata. Kung mahirap ka, hindi ka po pipilitin na mag-contribute. Baka nga ngayon nga, meron pang mga tutulungan pa yung mga mahihirap na estudyante. So yan mga karibin natin, dapat nga talagang gumawa na lang siguro, no? ng batas itong mga senador na sobrang angal dito sa Department of Education, di ba? Gumawa po kayo ng batas para wala lang contribution kung gusto niyo talaga mapagaan, no? Yung trabaho, yung sitwasyon ng mga magulang, no? Yung mga nagrereklamo sa inyo. Lahatin niyo na po, di ba? Gumawa po kayo ng batas na yearly mag-donate kayo ng mga aircon. Or gumawa ka ng batas na aircon na po lahat ng public school. O baka hindi nyo rin yan magawa. Diba? Para hindi na mag-contribute yung mga parents. Kasi yan naman po yung nirereklamo ninyo eh. Diba? Para hindi na po mag-contribute yung mga parents dyan sa mga electric pan na yan. Magpasa po kayo ng batas na aircon na po. No? I-modernize yan ha. Hindi lang po military ang may modernization. Pati po sa Department of Education. Di ba? Modernize nyo po. Gawin nyo pong aircon na komportable po lahat. Tingnan natin kung mayroon pang private school na mga di ba? Lahat na siguro sa public school na mag-aaral. Di ba? So yun nga mga karibin natin. Lahat naman tayo, may kanya-kanyang opinion. I-comment na lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito. Alright?
Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.